market briefing, ano po. So it's the 27th day of May. To start, allow me to present, to share my screen with you. Ito po. So start po tayo sa start po tayo sa euro, ano po. Kung nakikita ninyo, kung I hope naririnig niyo po ako ngayon. Kung titingnan mo ang daily chart ng euro, makikita mo na nasa consolidation pa rin siya. Hindi pa siya decisively naka-break dito although may nakikita ka ng mga spike dito, hindi siya decisive na nag-break dito sa spike na to. Pero ang kino-consider natin dito, we are still considering a possible breakout dahil wala namang nabe-break na market structure as far as daily is concerned. So this attempt to this level is still very valid. It is still a valid possibility, yung mag-break itong 2245. Pero kung titingnan natin yung bar na ginawa niya kahapon at nung isang araw, which is more likely to be a reversal coming from a resistance level. Kaya itong araw na to, we are expecting more downward movement from the euro-US dollar pair, probably up to this level, 21-24 area. So kung titingnan natin sa 4 hours yan, kung saan tayo pwedeng mag-sell, so dito, any correction approaching this area, since it is a consolidation level, nakikita mo obvious naman na consolidation siya, no? So pwede siyang mag-correct up to this area. Yan. And then dito po tayo pwedeng mag-sell kasi ang tinitingnan natin is kumbaga parang flag formation po ito. Tapos ito po yung pole mo, ito yung pangalawang pole mo. So ito po yung target niya, which is, tingnan lang natin kung anong value, 21.13 or 21.14. So ang selling mo is around 21.95. Sell at 21.95. Target profit is 21.14. Ang cut loss mo is 22.21. Yung 22.21, alam nyo naman na siguro po na based on ATR po yan. Ano po? So yung ATR mo is 26 pips. Kung wala na pong tanong, so okay po. Nawala. Ayun po, na-admit ko na po. So yung natin, lalaksan ko lang yung next is British Pound. So kung wala na pong tanong dyan, kung titingnan naman natin ang British Pound natin sa ating daily chart. Ayan, so kung titingnan nyo, di ba, uptrend siya. Kasi nga, uptrend siya dahil intact pa rin yung iyong series of increasing peaks and increasing trough. So for today, kung titingnan natin, 'di ba, mukhang nag-correct na siya. It started with this day
the day before yesterday and then yesterday, and then most likely it will correct also up to. Yes, ma'am. Ay, okay po. Ayan po. So ngayon, ang British pound, by the looks of it, it will probably correct up to this level or the low here. Pwede siyang mag-correct up to this level or itong low dito. Yan po, yung low dito hanggang dito. So lagyan na lang natin ng linya para clear po sa atin. Ano po? Yan. So it may correct up to this level again or up to here. Ano po? So dyan po tayo pwedeng mag-abang ng buying kung gusto nating mag-buy. Pero itong kung aabangan natin dito, isang galaw na yan buong maghapon eh. From 41.08 up to 40.005, that is almost 100 pips. A little bit more than 100 pips. So galaw na niya yan maghapon. So kung yan po ang igagalaw niya buong maghapon, yung possible correction po niya hanggang dito sa 4005, let's look for possible area of value kung saan pwede tayo mag-sell. Ano? So tinitingnan po natin, an area of selling would probably come from 41.19. Kasi yun yung support dito, it will probably correct up to this level, 41.19. So, ang ano po natin, ang selling natin is 41.19. So, 41.19, ang target mo is 40.25. Yung 40.25 ay galing po yan, ang actual na target po niyan ay, ito po, palakihin ko lang para makita natin lahat. Yan, ito po yung actual na target niya. Nag-break po siya, nag-break dito, kaya ine-expect natin magko-correct po siya kasi yan po ay triangle formation, no? So kung titingnan natin yung triangle natin, yan, ano ko lang, aayusin ko lang para lang mas maraming touch points. Yan, so kung ganyan yung triangle mo, ito yung next na target mo. So it's 40.32, sorry. Hindi 40.25. 40.32 tapos ang cut loss mo is 41.53 because 34 points yung ATR na ginamit natin. So, ang next po is AUD-USD. Ang AUD-USD naman, wala pa naman. No? Ang AUD-USD naman, kung titingnan po natin yung daily niya, para malaman lang natin kung saan ang bias niya, no? So, ito, ang bias mo dito, mukhang magkakaroon ka ng retest dito sa 7704 area mo. So, yung support ng previous support ng ano mo ng range mo pwedeng i-retest po ngayong araw. Or pagka umabot dyan at nagkaroon ng reversal or rejection tulad nito, then we can probably do a buying at this area, no? So dito po is buying, dito is selling. Pero ang bias po niya ay paakyat. Kaya po ang sinasabi ko, mas malamang kaysa hindi ang mas may economic
benefit ang mag-buy dito. Ibig sabihin, mas may, anong tawag doon? High probability trade, no? Mas high probability trade itong area na to kesa dito. Instead of selling here, what we would want to do is buy at this area. Titingnan natin kung may saysay nga ba sa 77.04. Kasi the price right now is 77.38. So let's look at our smaller time frame. Yung 77.04 mo is nandyan, di ba? So, tingnan natin kung so kung papansinin ninyo itong area na to, this is a triangle formation. Itong area na to, this one whole thing here. Triangle formation yan coming from a downtrend. Ano po? So downtrend yung ano natin. So ang magiging ano natin dito, ang magiging confirmation natin dito, pagka nag-break ang 77.04. Kasi hindi pa naman nagbe-break ang 77.04. Yan yung sinasabi ko, kahit ang daily mo, ang tumbok ng daily mo ay pababa, kung ang market structure mo sa lower time frame mo nagpapakita na ng reversal, then you have to heed or pay attention to the smaller time frame, kasi doon unang nagpapakita ang any change in the higher time frame will be manifested first in your smaller time frame. So by manifesting, it has to break a market structure. Ibig sabihin, kailangan muna na may mag-break na market structure sa smaller time frame mo, or ibig sabihin ma-establish muna ang trend sa smaller time frame mo bago mag-reflect yon sa higher time frame. So in this case, kahit ang higher time frame natin, we are expecting na pataas siya, pero ang smaller time frame natin, nakita mo naman, nag-break yung previous low, ito yung previous low. So na-confirm yung low mo dito, nung nag-break siya dyan, nag-consolidate na siya, no? So nung nagpakita na yung break of market structure mo dito, instead of tumuloy-tuloy, nag-consolidate muna siya dito. So yung consolidation niya dito, ang assumption natin, if ever there is a consolidation, the most likely na breakout niya is the direction of the previous breakout trend. So ito yung previous trend natin, downtrend, ito yung consolidation mo. So we are expecting na most likely magbe-break po yan in the direction of the previous trend. So the previous trend was down. So any attempt to this area, any attempt to 77.49 or 77.50 area will be a selling. Tapos ito, false break pa to. So kung titingnan natin, nag-false break ka dito, so that makes it more of a suspect ng pagbaba ng presyo. Ano po? So ang target mo is 76.29 or 76.30. Ang selling mo is around eto. Anong level? 77.48. So 77.48, 77.48, 76.29 or 76.30 yung nakita natin. Tapos ang target mo is 77, ang cut loss mo is 77.72. Kung wala na pong tanong dyan, tayo ay lilipat sa USD JPY. Ang USD JPY naman po, mukhang paakyat pa rin. Ano po? So kung nakita mo ito kahapon,
Kung nakita mo ito few hours ago, around 4 or 5 hours ago, ang ibig pong sabihin nito pagka lumalabas po yan, yung parang malaking tutubi na yan, rejection po ang it symbolizes or it reflects a rejection on the part of the price action. So ito po yung possible price level na ni-reject ng mga market players. So ibig sabihin, selling was rejected at this level. So kaya po umakyat po yan. Nag-umpisang bumili ang mga buyers at this price level, no? And they bought prices at higher and higher, kaya po umakyat po yan dyan. Ang ano lang dyan, so ang buying mo ngayon, since ang Japanese yen ay mukhang pataas, ang buying area mo, let me just confirm it with our daily. So yung daily natin, nag-end siya dito ng near the tapos nagko-correct siya ngayon. So yung correction po ay it may correct up to here, no? It may decisively correct up to here kasi ito parang fluke lang ang nangyari. So kung bababa man siya ulit dito, it might be a decisive correction towards this area kasi ine-expect natin na malakas na support yan because of this previous price action dito, no? So ang buying mo is 10901, ang target mo is itong previous high na to, which is 10978. 10978, ang buying mo is 10913 or 10901. 10901, ang cut loss mo is 10883 based on 18 pips ATR. So kung wala na pong tanong dyan, tayo naman ngayon ay lilipat sa gold. Kung titingnan nyo po ang daily ng gold, ito po ay reversal signal po ito. It may herald or it may indicate a reversal in trend or the start of or it may indicate a correction. Yan, it may indicate correction, reversal, or a possible consolidation of the price. So, ibig sabihin, pwedeng itong rejection na ito, itong reversal signal na ito, again, this is a classic case ng reversal signal kasi it is happening or it happened right along a resistance level. Tapos, dito sa resistance siya, tapos nag-close siya ng lower than the opening of the previous bar. Yan. So, nandun lahat yung mga ano niya, no? Yung mga yung mga requirements for a possible reversal signal. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo yung possible na ano ng ay halimbawa po ito. This is also yan, no? This is also an inverted hammer. So kung inverted hammer po yan, ito yung resistance mo, yan, nag-inverted hammer ka right before a resistance, kaya po bumaba yan. In the same manner as ganyan din po ang ine-expect natin ngayon.
Yan. So the same thing we are expecting for today na bababa ang gold dahil dun sa previous movement na yun. So ang sabi nga nila sa technical analysis daw, ang assumption ng technical analysis, market will always repeat what it had done in the past, no? So yun po, it has the tendency, it is the tendency to repeat what it had done in the past. So yun po ang target niya sa daily mo is around 1882. Yan. So 1882 area, pero yung kung if this is a reversal, at least dito po yan. So kung mag-break man yung 1882 mo, makakaasa ka na aabot yan sa low nitong bar na to. Kasi usually, ang ginagawa po niya, kung ano yung ginalaw the bar prior to the reversal formation, pinapantayan niya or inaabot niya yung low nung previous bar. So ito po yung previous bar mo na yan. So the low of this previous bar is 1872, no? Kaya po nilagay natin dito 1872 despite that we have a trend line at 1882. So just you won't forget 1882.95 or 96. Yan, para hindi niyo makalimutan na may trend line po dyan sa 1882. Tapos ang next target po niya after breaking that is 1872. Tapos ang cut loss mo is 1905. Kung wala na pong tanong dyan, tayo po ay lilipat na sa Forex News. Tingnan ko lang po. Saan po nag-question? Wala naman po ay. Tingnan ko lang. AUDJPY. Sige po, basahin po natin. AUDJPY. Kung nakikita po ninyo, di ba, pansinin mo consistent ang pagsusupport niya dito sa 50-day moving average and consistent yung series ng increasing lows mo. So, ibig sabihin, kung babasahin mo to, paakyat pa rin siya pero it is already slowing down kasi you are not making significant headways in the upside. So, sabihin niyan, medyo nag-i-slow down na yung kanyang pag-akyat, no? Kung nag-i-slow down na yan, isipin mo na lang yan na para kang naghagis ng bola paakyat sa ere. Bago bumalik ang bola sa lupa, hihina mo na ang takbo ng bola pag-akyat sa ere. Hanggang sa tumigil at somewhere in the area yung bola bago lalaglag ulit. So it's the same manner here, paakyat yung presyo tapos hihina ang pag-akyat ng presyo. Pagka humina na, then there might be a strong possibility that will start to come down. So kung titingnan natin dito yan, although pataas pa rin ang basa natin dito, we have to be worried na sa possible na bigla niyang pagbaba. So titingnan natin sa smaller time frame mo kung meron. Ayan, tulad niyan, nagpapakita na ng yung pagpapakita ng crossover nitong mga moving averages na to. Once this crossover materializes, the 26-day moving average crosses over your 200-day moving average, then that will start yung pagbaba ng AUDJPY. Bakit parang may popcorn? So kung gagawan natin siya ng kung if we are going to make yan, kung titingnan po natin ito,
This is a complex head and shoulder, ano po? Complex head and shoulder in such a way that you have series of shoulders pero meron kang nakausli na head dito. So ang target po niyan ay ito po. So ang target po niya is around low of 8301. So kung maghahanap ka ng area to sell for your AUDJPY, sa hourly mo nakita mo nag-ano na sila, no? So may crossover ka dito. Since this one, either the 50 or the 26-day moving average, ang pwede mong gawin na area of value dyan for selling. Lalong-lalo na at meron nang nagpakita ng attempt dito sa downside. So mas malamang po ang bias nito sa downside. So pagka hindi pa nagko-crossover yan, dito ang selling mo. Pagka nag-crossover na po yan, itong dalawa, ito po yung selling mo. The 26-day moving average. So sell at either 84.47 area or 84.45 area. Ang target mo is ito po. Bago mo isipin yang area na yan, syempre dito muna because this is an area of support. Ito muna, pagka na-break niya to, saka po siya pupunta rito. Ayun, so I hope clear po yung ano natin, yung discussion natin sa AUD JPY. So kung wala na pong tanong, okay. Yung sa So for today, ang pwede po nating i-expect ay Thursday, ano? So mamayang hapon magi-start, mamayang gabi ng 7 o'clock may speech si De Guindos ng European Central Bank. Tapos may speech din si Laigi ng Bank of England. Tapos may speech din ang yan, yung Bundesbank is yan yung ano ng Germany, ano? Yan yung central bank ng Germany, Bundesbank. So yung president magi-speech din siya and he will deliver some regarding their monetary policy siguro o kung ano man. So yun po, medyo abang-abangan nyo kasi magkakasunod po sila. It will create a volatility in the market. Tapos meron ka pang news coming from the US. So yung ang ano po diyan, ang medyo red po dito is itong durable goods orders. Ang durable goods orders po ay ito yung mga production ng mga high ticket items na mga appliances. So tulad yan ng mga washing machine, tulad ng mga hindi po yan tulad ng washing machine na yung mga washing machine appliances that have a lifespan of 3 or more years, 3 up to 5 years ano or more. So yun po yung tinitingnan po dito. Kasi ang mga tao sa Amerika, lalong-lalo na sa Amerika, pag namimili sila ng mga high-ticket items tulad ng washing machines or tulad ng ang washing machine kasi nila doon is nag-uumpisa yan around $700, $800 to 1,000. Meron pa nga yung mga mid-end nila ng mga washing machine, nasa 1,500 yan. So bakit ko sinasabi ang presyo? Kasi karaniwan ho, installment ang bili nila dyan.
So inuutang nila yan. So pagka ang mga tao ay nangungutang, ibig sabihin maganda ang tingin nila sa kinabukasan or sa kinakaharap nila. Ibig sabihin may inaasahan silang pambayad. Kasi hindi naman po uso sa Amerika ang pagdating ng maniningil, ipapahabol mo sa aso yung naniningil. Hindi tulad dito sa Pilipinas yan. Na pag uutang ng kulambu kay Bombay, pag dumating si Bombay para maningil, ipapahabol sa aso yung Bombay, di po ba? So, sa Amerika, kaya po yung durable goods orders, it becomes a very, very good barometer for the outlook of the general outlook of the public in regarding their income source in the coming days or in the coming months. So tingnan natin kung ano yung sinasabi niya, durable goods, planned of 3 years or more, yan. So ang durable goods ay such as motor vehicles and appliances. Yan, so yan po ang sinasabi niya. Ang ibig lang pong sabihin yan, pag mataas po yung halimbawa ang expected ngayon is 0.7, ang previous is 1. So kung halimbawa ang lumabas mamayang gabi ay 0.7 pa rin, wala nang reaksyon ang market kasi na-trade na nila ang 0.7 na expectation. But should the durable goods order come out tonight as either 2% or 3%, then mag-shoot up po ang dollar maybe across the board or even against the gold. So yun po ang possible na pwedeng mangyari dyan. Ito din naman po yung perennial market mover, initial jobless claims. So weekly po yan, pagka bumababa po yan ng less than, ang alam ko dito dati is less than 450 yung benchmark nila, pero ngayon hindi na sila naglalagay ng benchmark. So ang ano po dito, kung lower than expected ang lalabas, kung mas marami kung less than expected ang lalabas, it will be good for the dollar. Kasi nga mas konti ang nagke-claims or mas konti ang walang trabaho. Pero pagka ito ay lumaki than the expected, ibig sabihin hindi maganda ang lagay ng kanilang job market sa ngayon. So, tapos dito din, gross domestic product, hindi naman na siguro natin kailangan intindihin yan kung ano po ang ibig sabihin yan, ano po. So, yung 6% na growth ng gross domestic product nila on a quarter-to-quarter basis, they're expecting a 6.5 growth sa ngayon. So, para lang po sa kaalaman natin dito sa Pilipinas, na downgrade na po tayo initially from a year-on-year, na 6%, na downgrade ang projection natin ng ating GDP growth from 6% to 5%. So, ibig sabihin, pag dina-downgrade ang forecast ng growth mo sa GDP, ibig sabihin they're expecting your economy to slow down. So, pag nag-slow down yan, lahat apektado. Retail sales, job market, lahat yan nagkakaroon ng effect dyan yung view na mag-i-slow down ang gross domestic product. So dito, yung actual na nangyari sa gross domestic product, pagka lower ang lumabas niyan, mako-confirm lahat yung naging haka-haka nila sa economy nila. So the dollar will go down. And then dito hindi na masyadong so maputla na tong mga susunod dito pero meron pa rin hindi. And then si Yellen magsasalita na naman also itong si Yellen na naman siya, he can still move the market Yan, so market movement pa rin naman ang mga pronouncements ni Janet Yellen. Ano pa ba so wala na po. Yan lang yan. So pagdating ng 11, may speech na naman from Central Bank ng Eurozone
or the Europe ECB. So expect it may create some volatility in the market again because of the speech ng yung mga speech po kasi nag-aantabay ang market kung saan lalong-lalo na kung wala silang makitang clear na direction kung saan papunta ang kanilang trading. They will wait for a possible direction coming from hints na nandoon sa speech. So ayun po. So pagdating ng 11 o'clock, medyo wala nang data na ine-expect. So those are the things to expect uh, in the scheduled releases front ngayong araw. Saan po ang question? Ito po. Toban USD kagabi favor po sa USD. Sa tanong ko po, yung oil po ba ni USD kagabi favor sa USD? Ano pong ibig sabihin ng yung oil po ni USD kagabi? Lumabas na data sa oil, hindi ko lang naman po masyadong fina-follow yung oil pero let's see kung Sir, ano po lumabas kasi yung data kagabi, yung about sa oil, dalawa yun, sir. Bali, 3 stars yung isa, tapos after 30 minutes, biglang nag-ano po ang market, sir. Bumaba ang USD pairs. so nag-depreciate ang dollar nung lumabas yung data ng oil. Yung halimbawa yung Euro USD, sir, ay bumaba po siya. 'Di ba yung analysis natin kahapon, sir, ay uptrend po, ay pataas Uptrend po po, by. opo. So Sir, on tapos most part nung of the day, lumabas, sir, umakyat biglang naman po bumaba. siya. Pero nung nangyari yung bigla po siyang bumaba. Bumaba, sir. So, ang tinatanong niyo po kung may correlation yung dollar doon sa yung Doon sa pair doon data, sa sir, na oil. lumabas. Yes Opo. po. Ang Yes, sir. ang naano ko po, ang nabalitaan ko po na nagpababa ng Euro USD kagabi is ito po. So yung DXY po, dollar index po ito. Let's just go back. Ang tinatanong niyo po, bumaba ang Euro USD nung lumabas yung balita. So ibig sabihin nag-appreciate yung dollar. Yes, sir. Opo, sir. Ang ano po niyan kasi hindi po ang nangyari po kahapon is more likely kung titingnan po natin dito kasi kung intraday lang yan na reaction ng market, parang hindi ko masyadong maano kasi it may just be a correction. Kung titingnan mo dito, it may just be a correction or a ang tawag dito, it may just be a correction or a reaction towards approach to this resistance area. Kasi ang basa natin kahapon, sabi nga natin, kung babalikan natin yung basa natin kahapon, yan, ang basa natin is buy at 22.40 and take profit at 23.10.
So yung 23.10 po na ini-expect natin is at least around this level. Ano po? Yan. So 23, ito po yung level na tinitingnan natin kahapon na mag-re-resist. Kasi actually resistance zone po yan. Pero ang nangyari, dito lang po siya nag-resist. So nung pag-akyat po niya, nag-resist po siya kaagad dito, kaya po yan bumalik po din kaagad at nag-close po dito sa baba. Ngayon, it may be a technical reaction to this level. Yun po ang sinasabi kong pagbaba niya. It may be a technical reaction or it may be na yung hindi ko kasi nabasa yung news regarding nung oil, ano. Pero kung titingnan natin, ang oil po kasi tulad ng sinasabi ko sa Forex 101 na course, na pagka nagtuturo po ako sa Forex 101, na resulta yan ng ano ba yung nangyari sa New Hampshire noon? Yung Bretton Woods Accord nila na lahat ng commodities sa buong mundo, ipepresyo nila, ibe-base nila sa dollar. So if something happens to when there is a spike in demand of oil, nadadala ang dollar because nagkakaroon ng demand for dollar pagka nagkaroon ng demand for oil. Kasi ang ginagamit na pambayad sa dolyar, since dolyar ang presyo ng oil, dollar ang ginagamit na pambili ng oil. So if ever na may makita kang spike sa oil, spike ng demand sa oil, magi-spike din ang dollar. Sumusunod ang dolyar. Yun yung traditional na correlation ng dollar sa oil. Pero ang sinasabi ko, ang tanong nyo po ngayon is yung specifically kahapon. So hindi ko po masagot kung meron pong kung may direct na correlation yung nangyari dun sa dolyar tsaka oil kahapon, or it may be a result of market perception towards this area of price level. Ano po? So itong price level na to, hindi ko po masabi kasi ang market, sabi nga nila, they can become, it may take them to be forever, anong tawag doon? Forever na illogical. Yung hindi illogical eh. Ang term nila doon is exuberance or whatever, no, yung the market exuberance may take forever but your capital cannot be forever. So yun yung ano ng ano doon, yun yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang doon is ang market, they can be illogical if they want to be illogical. Ibig sabihin they can make decisions not conforming with the established principles that we have come to accept. So yun po. So ang sagot ko doon, ma'am, sa tanong nyo, hindi ko po masabi ng diretso kung yun po ay reaction sa dollar and oil or yun ay technical reaction dito sa nangyari po kahapon na nahit po yung resistance level natin, umakyat po siya, tapos nung nahit, bumalik po siya. So it may be a product of profit taking or yung sinasabi po ninyo. Kasi kung titingnan po natin dito, ayan, so ayan, no, so sinasabi niya rebound, profit taking, yun po. So on that note, kung yes, ma'am. Opo. Kasi ang ano po ngayon, ang nangyayari po diyan ngayon, opo. Opo. Kasi kung tama po kayo diyan, Ma'am Joanne, yun pong ano niyan, yun ang sinasabi nila na self
anong tawag doon? Technical analysis is self-fulfilling prophecy. Bakit self-fulfilling prophecy? Kasi halimbawa, ito resistance, di po ba? Galing dito yan. So kung lahat tayo ang tingin natin ay resistance itong level na to, lahat tayo dito ay nakaumang na mag-sell pagdating ng price dito. So nung dumating ang price dito, sabay-sabay tayong nag-sell, biglaan po ang baba ng presyo dyan. At saka yung mga nag-buy po dito sa ilalim, nag-profit take sila. Kung nag-buy ka, magsisell ka dito. So bababa po ang presyo na nakatulong po yan sa pagbaba ng presyo. So yun po ang sinasabi natin na it may be a result of the price fulfilling, it may be a result of the self-fulfilling prophecy of technical analysis. Ano po? Kasi ang technical analysis po sa ngayon, lalong-lalo na sa ngayon, karamihan ng mga system ng mga malalaking banks or mga malalaking players sa forex, automated na po yung system nila. Naglalagay na lang sila ng pre-orders nila. So we buy at this level, we sell at this level. So yun na po ang ginagamit. So pag na-hit po yun, bigla-bigla pong bumubuhos yung mga orders at that particular level kasi yung mga trading desk, hindi na po gaanong uso yung nagpapasahan ng tulad nung araw, usong-uso pa yung trading desk from New York, ipapasa sa trading desk nila sa Asia kasi patulog na sila. So ngayon na meron ng computer, ang computer pwede nang buksan 24 hours a day, 5 days a week. You just shut it down during weekends. Ang nangyayari po niyan, maglalagay na lang sila ng mga pre-order forms nila or mga pending orders nila. So pagka nahihit kung gagawa ka ng pending order mo, you will base it on technical analysis kasi sasabihin mo ay itong price level na to dito ako mag-sell kasi resistance siya, so I am going to sell at this price area. So kung marami kayong gumawa ng ganyan, let's say you have 10 major banks na nagfo-forex on an average day, example lang to. 10 ang kung yung 5 ay nakita itong area na to because of this, naglagay ng pre-order ng selling diyan, pagdating ng presyo dito, lalaglag po yan. Because yung 5 na yon are big enough para mailaglag yung presyo because 10 lang naman sila na major, lalong-lalo na kung 6 o 7 o 8 ang nakakita dyan. Lalong-lalo na kung 10 sila, lahat sila nakakita niyan, then lalaglag po talaga ang presyo. So that can also be a possibility nung paglaglag ng presyo. So yung sinasabi kanina ni Ma'am, na kung may relationship yung dollar sa oil, I am not discounting the possibility na meron tong relationship yan because I already told you the history kanina, yung relationship niyan, it dates back far doon sa relationship ng Bretton Woods Accord, na establish ang relationship ng dollar to all other globally traded commodities. Kasi nga, dollar na ang ginagamit sa lahat ng pagte-trade ng global commodities tulad ng orange juice, kung ano-ano pa, sugarcane, oil, wheat, soya, kung ano-ano pang mga maisip nyong commodities, lahat yan dollar ang ginagamit. That is why China is now trying hard to make their currency also a global currency in terms of trading commodities. Kasi po, malaki po ang nagagawa po niyan sa ekonomiya ng isang bansa. Kung bakit gumagalaw, nasabi ko na rin kanina, So pagka nagkakaroon ng spike ng demand sa oil, directly naapektuhan ang dollar kasi nagkakaroon din ng demand sa dollar dahil dollar ang gagamitin na pambili ng oil. So yun po yung kanilang correlation.
Ano po? So, ang sinasabi ko lang dun sa question ni Ma'am kanina is I am not sure kung itong nangyaring ito ay for the long run or just temporary, kasi kung intraday or temporary reaction lang yan towards this price level, it may mean na profit taking lang po yan. So kung profit taking lang po yan, wala pong kinalaman yung ginalaw ng oil dun sa dollar. Kasi profit taking lang naman po. Hindi po gaanong significant yung pagbaba ng euro against the US dollar. Kasi nga, profit taking lang, posibleng profit taking lang ang nangyari. So ayun po. I hope it comes across clear to everyone ano po yung explanation po natin. So if you are not if okay, thank you din po. Kung hindi po clear sa inyo, you are free to do your research kung ano po yung pwedeng makapagdagdag sa kaalaman ninyo tungkol sa mga issues na ganun po. So kung wala na pong katanungan, maraming salamat po, and hopefully I'm hopeful to see you all again tomorrow po.